Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Kumusta po kayo mga minamahal na mga kapatid? Kung ako naman po ang inyong tatanungin, sa biyaya at awa po ng Panginoon sa kanyang kahabagan sa bawat isa sa atin, ay okay naman po ako, okay po yung aking sambahayan, at maayos po kami dito po sa Winnipeg, Canada. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsubaybay at pagsama sa inyong lingkod sa atin pong mga pag-aaral at sa patuloy na desire na meron kayo na subaybayan ang mga pagtuturong atin pong ginagawa dito po sa Tinig ng Pag-asa. Sa umaga pong ito, medyo controversial yung atin pong pag-aaralan kasi po ito po ay lagi na pong nagiging malaking question tungkol po sa doctrine of election. Lagi pong sinasabi na ang pagtuturo ng doctrine of election ay nagbibigay po ng pagiging unfair ng Diyos. So ito po yung lilinawin ko po ngayon. Ano po? Atin pong pag-uusapan yung subject na is God's choosing fair? Is God's choosing fair? Yan. At ang ating pong pag-aaralan hango sa Romans chapter 9. Samahan niyo po ako. Buksan niyo yung Bible ninyo sa Romans chapter 9. Tatalakayin po natin. Kung gusto niyo po, simulan niyo po sa verse 11 pababa. Basahin na po ninyo habang nakasubaybay kayo sa akin. Pero we will focus on verses 14 hanggang 18 kasi po dito may 6 na bagay po tayong pagtutuunan ng pansin na alam ko pong napakahalaga sa pagkaunawa ng kaligtasang ibinigay sa atin ng Diyos. At I want you to be excited and kindly share this video doon sa mga kapatiran na nagkakaroon ng malaking katanungan tungkol sa doktrinang ito. So, pwede nyo pong gamitin ito sa inyong mga pag-aaral, sa inyong mga Bible study, kasi po, aminin natin o hindi, may mga nakapenetrate po ng mga turo sa ating mga simbahan at sa ating mga kapatiran na talaga hong pinagpipilitan natin na pagdating sa kaligtasan, meron tayong partisipasyon na meron tayong kinalaman, na tayo ang pumili sa Diyos, tayo ang tumanggap sa Kanya, tayo ang nagpapasok sa Diyos sa ating mga puso. Kung gano'n po, talagang kung hindi dahil sa iyo, kung hindi dahil sa iyong pagpapasya, wala kang kaligtasan. Ito po ba yung talagang turo? So, ang aking pong pananaw, ilalatag ko na po, na wala tayong kakayahan na piliin ng Diyos. Wala tayong kakayahang papasukin si Jesus sa ating mga puso. We don't have power to do that because we are sinners. And the condition of us being sinners, wala tayong desire to seek God. Masama ang puso, nakakiling sa masama, nagkasala, we are in a state of total depravity. Kaya malibang ang Diyos ang siyang humugot sa atin sa madilim na kalagayang iyon ng impyerno, no? Dahil doon naman lahat to papunta ang lahat ng tao, ay hindi po tayo maliligtas. It is God's own choosing. It is God's own prerogative. It is His purpose. It is His will. It is His own sovereignty. Ito po yung bibigyan natin ng emphasis. Ano po? Kaya, dalawang bagay ang idudulot nito sa inyo. Ano po? Una, ay yung maintindihan ito at lubusang ibigay sa Diyos ang kapurihan dahil siya ang nagligtas. O patuloy na ipagpilitan sa inyong mga puso na hindi. Meron akong partisipasyon. Ako ang nagdesisyon. Ako ang nagpasya. Kaya ako Kristiyano ngayon. So, again, hindi ko naman kayo mapipilit. Nasa sa inyo naman ho yan kung ganun ang inyong paniniwala. Pero gusto ko lang sabihin sa iyo, ngayon kapatid, kapag naunawaan mo ito, you will truly appreciate the choosing of God. God's being so sovereign and His power and His prerogative in choosing you as His son or as His daughter. So, let us start with the word of prayer. Samahan niyo po ako saglit na manalangin. Father in heaven, as we now come to your word, we know we are stepping into holy ground. You speak continually to us through your word, O Lord.
that is the living word that continuously works within us, and we are so grateful to that. The word that comes from your mouth is a two-edged sword, sharp and powerful. And we are praying, Lord, that you would open the eyes and you would open our ears to listen to the truth of your word. And as we look into your truth, I pray, O Father, that you would shape us, mold us, make us to the kind of person that you want us to be. Nurture us, O Lord, grow us, develop us, and this is for Christ's sake alone. We pray in the name of your Son, Jesus. Amen and amen. Okay, now open Romans chapter 9, and today we are going to look at some verses. Open it with me on chapter 9, beginning verse 14. Sabi po dyan, Romans 9, 14, 18, what shall we say then? There is no injustice with God, is there? May it never be. For he says to Moses, I will have mercy on whom I have mercy, and I will have compassion on whom I have compassion. So then, it does not depend on the man who wills or on the man who runs, but on God who has mercy. For the scripture says to Pharaoh, for this very purpose I raise you up to demonstrate my power in you, and that my name might be proclaimed throughout the whole earth. So then, he has mercy on whom he desires, and he hardens whom he desires. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang banal na salita na atin pong pag-aaralan. Mga kapatid, for most of us, the first time na narinig po natin yung doctrine of the sovereign election ng Diyos, our immediate response was, that's not fair. Po? Kahit po ako mga kapatid nung narinig ko po ang katuroang ito, sabi ko, ganun. Ba't ang Diyos ay pumipili? And if you are really thinking, that is an initial thought, no, na maaaring meron kayo. Maybe that was your initial response when you heard about the doctrine of election. Mga kapatid, hindi po kayo nag-iisa dyan. Ako man po ay nag-struggle sa pag-aaral ng mga bagay na yan. I wrestled with God like probably Jacob wrestling with an angel of the Lord. It was a soul-searching time for me when I was first confronted with this. And I thought, how can God choose to give salvation to some but not to others? How can God choose somebody and not the others? And that seems so unjust to me. And maybe that is also what you are thinking. So, this teaching, this doctrine created trauma and turmoil not only for me, and I guess for most believers, for most Bible-believing Christians. So I needed to be brought low before the Lord, and I needed to be reminded that God is God, and God will do what God will do. Yun po yung unang-unang premise na gusto kong sabihin sa inyo. The minds of God are not our minds. His will are not our will. His thoughts are not our thoughts. Ngayon ang tanong, paano natin siya aakusahan ng pagiging unfair, gayong hindi natin kayang abutin ang kanyang isipan? Hindi natin alam kung ano ang lawak nito at kung ano ang kanyang mga plano at ang kanyang mga binabalak. So, in these verses of Romans chapter 9, the Apostle Paul addressed this head-on. Diretsuhan. No? Wala nang paligoy-ligoy. Sinagot po ni Apostol Pablo ang malaking question na ito sa Romans chapter 9. Kaya kung bago-bago lang po kayo sa pag-aaral natin dito sa Tinig ng Pag-asa,
I do want to recommend all of you to read Romans chapter 8. Yung Romans chapter 8, ito po yung pinaka-ginto ng banal na kasulatan sa pagpapaliwanag ni Apostol Pablo tungkol sa kaligtasan. Yung security of the believer, malinaw na malinaw po yan, tinutumbok sa Romans chapter 8. At dito sa Romans chapter 9, ipinaliwanag niya kung papaano ang Diyos ay matuwid sa kanyang pagpasya ng pagpili. Alam niyo po mga kapatid, one thing about the Bible is the Bible never tap dances around difficult issues. Ibig sabihin, hindi po umiiwas ang Biblia doon. Ang Biblia po sa mga issues na mukhang mahirap ay nangungusap at nagpapaliwanag. Hindi niya to iniiwasan. The Bible takes them on directly. The Bible tells it like it is. Kaya ang Bible hindi po dapat po bigyan ng ibang interpretasyon kasi ang Biblia naman ang nagsasalita at dumidepensa sa kanyang sarili. Ang Diyos, hindi po siya pabago-bago. Kaya ang Biblia, walang magkakasalungatan diyan. There are times that there are verses that seems contradicting, but that is not the point. It is probably a problem of the translation, but not of the original text. Kasi sa paglilipat-lipat, paggamit ng mga salita, mukhang nagkakakontrahan. Lalo ngayon sa Pilipinas, meron po yung Jejemon Bible. Jejemon Bible ba yun? Tawag doon. O yung makabagong Bible ngayon na talaga naman nung sobrang gulo na nung mga salita na it will contradict some to the original text. But it doesn't mean na ang Diyos ang nagkontrahan at ang kanyang mga salita. No, it is just the translation. So, ngayong pong araw na ito, tandaan po natin na mahalaga at pag-aralan natin ito. The Bible actually generates controversy. And when the Bible generates controversy, it is also the Bible that confronts controversy. But it also gives us the answer that we need. Tandaan po ninyo, ang Biblia, huwag niyo pong kakalimutan, the Bible does not give politically correct answers. It gives truthfully correct answers. Anong ibig sabihin nito? Ang Biblia ay hindi po siya sumasagot sa mga bagay na parang politically correct. Kasi there are times na ang Biblia nagdidictate ng isang katotohanan na para po sa pananaw natin ay hindi katanggap-tanggap. Like for instance, ngayon politically accepted na yung gays, yung lesbians, yung LGBTQ, pero ang Biblia truthfully correct na itong mga bagay na ito ay ay sinasabi niya na hindi siya makikipag-compromise. When I said politically truth, it must be based on what the human will it will speak about human opinion. No, 'di ba ang politika ganun botohan yan sabi nga it is either you are pro-administration or against the administration. Ikaw ay liberal, makaninoy, o ikaw ay makaduterte. Something like that. That is politics. And yung choosing mo, yung pagpili, depende kung saan mo gustong partido, ganon. That is politics. Pero ang Bible, mga kapatid, wala siyang pakialam kung anong pananaw mo. Wala siyang pakialam kung sino boto mo. Hindi siya nakikialam sa iyong opinion. Ang Biblia, kung anong katotohanan nito, iyon ang dapat mong tanggapin. So the Bible does not give politically correct answers, it gives truthfully correct answers. And if you are a Christian, you need to believe the Scripture as the sole authority of your faith. Amen? So kaya po, walang lalampas doon sa nakasulat. Ang sabi ng Revelations, ang sino mang magdagdag dito, dadagdagan ng parusa. Sino mang magbawas, mga kapatid, ay ipinagbabawal. Kaya, mahalaga po ito. So, and that is exactly what we're going to see in this passage. Ano po? Ito po ang ating pag-aaralan. The Bible tackles the sticking point without any equivocation. It's God choosing some for salvation. Is that unfair? Is that unjust?
yun po yung ating sasagutin. So I want to walk very deliberately and carefully through the verses. Sisimulan po natin sa verse 14 hanggang 18 at dito po ay meron pong 6 na points na I want us to consider. I want to take this like a piece of pie, na po pizza, hahatiin po natin to sa 6, sectionalize po natin into 6 pieces at isa-isa po nating kakainin ang bawat piraso ng pizza na ito. Mula po sa verse 14 hanggang verse 18. So ito po yung atin pong paraan ng pag-aaral ngayon. So smaller bite-sized pieces of Romans chapter 9 verses 14 to 18. So simulan po natin. Ang unang bahagi po ng ating pag-aaral, verse 14, ay yung tinatawag na the accusation. First, the accusation. Let me read it again with you. Sabi po, verse 14, what shall we say then? Anong sasabihin natin? There is no injustice with God, is there? Ito po ang sabi ni Pablo. Sinimulan niya po ang pag-aaral sa isang akusasyon. So, with a question mark. Paul here is like a skilled debater. Sa kanya na nanggaling po yung punto ng pagdidibatihan kasi naiisip na niya eh. Sa ibabaw na talata po ng Romans chapter 9, binanggit po roon na hindi pa ipinapanganak sa loob ng sinapupunan ng nanay si Esau at si Jacob. Sinabi na po, I loved Jacob and I hated Esau. So yung binanggit po ito so that, ang sabi po ng talata, so that the doctrine of election might stand. Upang ipakita na ang Diyos ang pumipili, nasa loob pa lang ng sinapupunan, imaginin po nyo, nasa tiyan, pinili si Jacob, kinamuhuyan si Esau. Tapos po, makikita po natin, itong si Pablo, alam niya na it will create questions. It will create problems. Ba't ganon? Hindi pa pinapanganak, pinili na kung sino yung mahal niya. At pinili na kung sino yung kamumuhian niya. Ano ba naman yan? And maybe this is also what is in your mind right now. So, Paul, like a skilled debater who anticipates the objection of the readers, he knows what we are thinking. Nakakalamang po ng ilang hakbang si Pablo sa mga mambabasa niya. Kaya, tinanong niya, there is no injustice with God, is there? Sa madaling sabi po, meron bang hindi matuwid dito sa Diyos? Is God's choosing fair? Ayan. He knows that there is that natural accusation that people will raise against God, accusing Him of injustice and accusing Him of being unfair. And so, rather than hide his dilemma, Paul actually brings it to the surface and put it there, or right there, in the middle of the table at sinabi niyang, halikay rito, pag-usapan natin ito. Rather than push down the accelerator and just speed fast at iwanan ng issue, hindi, pumarking po siya at ang sabi, teka, tigil muna tayo rito, baka hindi nyo ito naintindihan, pag-usapan muna natin ang mga bagay na ito. At alam niyo po, I love this thing about the Bible. I love this thing about the Scripture. The Bible never tries to cover up difficult, thorny issues or just try to explain things away just to solve our own understanding. The Bible digs into it. The Bible explains itself. And the Bible will stand according to the truth of its declaration. Ito po ang gusto ko sa Bible eh. Hindi po katulad ng ibang pastor na kapag tinanong mo sa mahirap na issue, ibabato ka agad sa Deuteronomy 29:29. Alam niyo po, Deuteronomy 29:29. Yung mga bagay na lihim ay sa Diyos. Ibig sabihin, may mga bagay naman talagang hindi natin kayang sagutin. At may mga bagay naman talaga na sa Diyos. Pero alam niyo po, ito yung pinakamagandang excuse ng mga pastor na hindi alam paano sasagutin ang isang issue. Ibabato na lang niya sa Deuteronomy 29:29, sasabihin,
Ay hindi ho natin alam yan kasi hindi po yan sinabi ng Diyos. Mga kapatid, this one verse cannot be something that we need to push down or something that we can point to Deuteronomy 29:29, sabihin natin, lihim yan sa Diyos, bahala na ang Diyos dyan. Hindi po. Kasi it was explained. It was explained by the apostle and it was spoken by the scripture itself. Yan. So, makikita po natin, andito po yung accusation, alam ni Apostol Pablo na merong lilitaw na accusation, and this is the accusation. He knows that there is this accusation being brought against God as soon the truth of the sovereign election is brought up. Now, there's the accusation. Ang susunod po ngayon na point na ating pagtutuunan ng pansin, the second point is the rejection. Ayan. So, the rejection. Verse 14, the Apostle Paul says, Paul just slams that door shut at the end of the verse 14, and Paul says, may it never be. Ang sabi ni Apostol Pablo, meron bang injustice sa Diyos? Ang sagot niya mismo, may it never be. And you need to know this is the strongest negative denial in the Greek language. It is translated in the King James Version as God forbid. And to transliterate it in a colloquial way, we could just say, no, 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 and no. God is never unjust. God is never unfair. So, andyan agad yung rejection ni Paul. Meron ba? Ang tanong is God's justice? Is God's choosing fair or unfair? And the apostle said immediately, no. 1,000 times no. Hindi kailanman unfair ang Diyos. So, let's just think about this now. Ano po? Anong gustong sabihin ni Apostol Pablo? The Apostle Paul is saying that God is perfectly just to choose some for salvation and not to choose others. So, dito po ay pinakikita niya, He does not owe salvation to anyone. No? Fair is God. Fair is to give someone what they deserve. Ito po ang gustong sabihin ni Apostol Pablo. Sinasabi niya po rito na hindi utang ng Diyos ang kaligtasan kahit kanino. Matuwid na ang lahat ng tao ay pumunta sa impyerno. Tama po ba yan? There is not one of us right now na sasabihin nating unfair naman na tayo pupunta sa impyerno. Why? Because we sin against Him. Romans chapter 3:23. For all have sinned and come short to the glory of God. Sino pong hindi nagkasala? Sabi ng Bible, all have sinned. Romans chapter 3 verse 10, no one is righteous, none, not even one. So dahil po lahat ay makasalanan, it is but fair. Take note, when we are talking about being fair, we are all sinners and the wages of sin is death. Kamatayan, pisikal at espiritual. At dahil po sa ating pagsalangsang, ang sabi po ng Diyos kay Adan, wag na wag mong pakikialaman yan sapagkat oras na kinain mo yan, ikaw ay mamamatay. Alam po nila yon. At yun po ang parusa. Hindi lang naman si Adan, kundi ang lahat ng taong nilalang. So lahat ng tao, papunta na sa impyerno. Pero alam niyo po mga kapatid, sa lumang tipan, sa Old Testament pa lang, makikita nyo na po itong proseso na ito ng pag-ibig ng Diyos ng kanyang pagpili. Imagine ninyo, sa panahon lang ni Noe, dahil po sa kasamaan ng puso ng tao, wala nga pong makitang matuwid, ano po ang ginawa ng Diyos? Ano po? Lilipulin niya ang lahat ng tao. Lilipulin niya ang lahat ng tao, palulubugin ang buong mundo sa tubig para magkamatay na ang lahat ng tao. Ang tanong, is that being unfair? Kung kayo po'y nagbabasa ng Biblia, sabihin niyo, that is fair.
Lahat makasalanan kasi yan. Sige, lahat yan, patay na lahat. But God, because of His mercy, take note, because of His mercy and His compassion, He has chosen a family. Pinili niya si Noe. At si Noe ang nakatanggap ng pagpili ng Diyos para sa kaligtasan. Ngayon, yung mga nagkakakawag doon, oh, unfair ka, Lord! Unfair ka, bakit hindi mo kami pasakayin dyan? Bakit si Noe lang? Pareho naman kami makasalanan yan. Oh, doon po papasok yung tinatawag na kahabagan, no? Habag at yung compassion, awa. Take note, magkaiba yun eh. Iba yung mercy, iba yung compassion. Yung mercy ay awa, yung kahabagan, yun ang compassion. Magkapatid yan. No? Mamaya matatalakay din po natin yan. Pero tandaan po ninyo, ito pong kalagayan ng bawat isa sa atin ay katulad ng panahon ni Noe. Lahat ng tao deserve the wrath of God. We all deserve hell because we are all sinners. But God, in His mercy and His compassion, chose whom He would like to be saved. Amen? Pakinggan niyo po mabuti, wag po kayo malilito, no? So, what Paul is saying, that God is perfectly just to choose some for salvation and not to choose others. He does not owe salvation to anyone. Fair is to give someone what they deserve. And God is fair by giving us what we deserve. Now, tanong, do you deserve salvation? No. We don't deserve that. Wala tayong pwedeng sabihin sa Diyos, no, Lord, I deserve salvation because I am a good person. Uwe, sinong good? Sabi ng Bible no one is good. None, not even one. Kaya we don't deserve. And that is being fair. Amen? There is not one of us right now. We don't want fair. Fair would be to go to hell. That is being fair. And that is what we deserve. That is what you and me deserve. Every one of us deserve condemnation. Amen? And salvation is actually God giving to you what you do not deserve. Amen? That is unfair. No? Ang pagiging unfair, mga kapatid, ay ito. No po? Yung bigyan ka ng Diyos ng kaligtasan at ikaw ay hugutin mula sa kaparusahan. That is being unfair. Kaya kung ligtas ka, sabi mo, Lord, unfair ka. Bakit mo ako kinuha? Dapat impyerno ako That is unfair. Kung ganun ang pagreklamo mo, mga kapatid, tama ang iyong doktrina. Pero kung ikay magreklamo, Lord, ba't papupuntahin mo sa impyerno yun? That is unfair. Mali ka. That is being fair. Nakukuha niyo po ang punto ko? Being fair is hell in a sense. Unfair is heaven. Pag tayo pumunta sa langit, that is being unfair. Why? Kasi hindi tayo para dun talaga Para sa impyerno tayo lahat Pero yung pagiging unfair ng Diyos na yon, by giving us salvation, instead of giving us hell, that is God's mercy. That is God's compassion. Nakuha yung pinupunto ko. I'm just being philosophical here. Pero I hope you get the point. Na po? So when Paul says, may it never be, what is going on in his mind is that none of us deserve salvation. That is the generic. None of us deserve salvation. So if God gives salvation to any person, He's not being unjust. And for God to pass over to someone, He is not being unjust. So we need to have the right perspective, the right framework. And let me say it again. We don't want fair. We don't want fairness. What we want is mercy. Amen? Dahil kung fairness ang hinahanap nyo at ang pagiging fair ng Diyos, what is fair? Fair is hell.
Yun ang matuwid. Dahil sa ating kasalanan, tayo nagkasala, tayo paparusahan. At ang kaparusahan ng kasalanan, kamatayan, kamatayang pisikal, kamatayang spiritual. That is fair. But I would like to tell you this. Thank you, Lord, for being unfair, for choosing some for salvation. And that in a sense, being unfair is heaven for you and for those whom God has chosen. Amen? Pangalawang point yon. Ano po? Pangatlong point na atin pong titingnan is the explanation. Ito na po yung paliwanag. So be ready, open your Bible, at atin pong pag-aaralan. Paul, being the master teacher that he is, doesn't just answer the question about yung pagiging matuwid ng Diyos. He now explained his answer. Po, ito maganda kay Apostle Paul. And so, in verse 15, mababasa po natin, no, sa verse 15, sabi po dyan, for he says to Moses, according to verse 15, the word for, no, for he says to Moses, ito po yung explanation. He introduces the explanation. You can read back through the book of Romans and see how many verses begin with the word for. Ano po? It is all through Romans chapter 1. For. Ang dami po ron. And the Apostle Paul now explain what he just said. And he does so, paano? By quoting the Old Testament, Exodus chapter 33 verse 19. Ano po? Sabi po dyan muna, basahin natin. Sabi ni Paul, for he says to Moses, I will have mercy on whom I have mercy, and I will have compassion on whom I have compassion. Ito po'y quotation sa Exodus 33 verse 19. Kaya si Paul, alam niya ang Old Testament. Alam niya po ang Scripture. Alam niya po kung ano ang sinasabi ng Diyos at alam niya yung palatuntunan ng Diyos. Kaya to explain the reality of God's election, God's choosing of people who He want to save, dinala niya po tayo sa Exodus 33:19. And the Lord said, according to 33:19, I will cause all my goodness to pass in front of you, and I will proclaim my name, the Lord, in your presence. I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. Kay Moses po niya to sinabi. He says to Moses, and he, the word he, refers to God the Father. Remember our emphasis on God the Father through all of this. For he says to Moses. And please note, the verb tense on the word says. It doesn't said, it doesn't, ang tawag doon, fall on the previous. Paano ko ba sasabihin yun? Sinasabi po rito na hindi po ito on the past tense, kundi ito on the present tense. The idea here is God is always speaking through His Word. For He says to Moses, ano po? For He says to Moses, I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion, no? To whom I will have compassion. Hindi naman, he doesn't say, he said. Diba? Hindi naman po sinabi niya na, he said to Moses. God here is pointing back 3,400 years. Pero hindi niya po sinabing, he said to Moses. Kundi ang sinabi niya rito, for he says to Moses. So, ibig po sabihin, the idea is in the present tense. The idea here is God always speaking through His Word. For He says to Moses, and what God said 3,400 years ago, He is still speaking to you today, in the present tense. So He says to Moses, I will have mercy on whom I have mercy, and I will have compassion on whom I have compassion.
hindi po yung verse na yon ay dun lang sa setting na yon, kung hindi, ito po'y para sa magpawalang hanggan. Kahabagan, kaawaan ng Diyos ang gusto niyang kaawaan at bibigyan niya ng habag ang gusto niyang bigyan ng habag. Ngayon, bukas at magpakailanman at kahit noon. Ganyan po ang magiging sitwasyon. Several things to note. Ano po? First, the speaker here is God and God the Father. It is not Moses who are talking to us through Paul. It is God the Father. Siya ang nakikipag-usap kay Moses. It is the God the Father who is talking. And you will note the word I. The first person singular pronoun I. It was mentioned 4 times. It is God, I will have mercy on whom I have mercy, and I will have compassion on whom I have compassion. Aba, pag iyan po mga kapatid ay binigyan ang isang bagay kapag inulit, ibig pong sabihin matindi ang emphasis niyan. God is emphatically saying, I am the one dealing the deck on this. I, by my sovereign will and my sovereign grace, I will dispense salvation as it pleases me. Ako ang masusunod. Ako ang magpapasya. Ako ang may kinalaman sa iyong kaligtasan. Ako ang mahahabag. Ako ang maaawa. Naway kayo magreklamo ngayon sa Diyos. You will note that it does not says we as we had a part in this. It doesn't say we will have mercy on whom we will have mercy. As if this is a joint decision between God and us. No, it is I. No? Ang sabi ng Diyos, it is I. To emphasize God's supreme authority in making His sovereign choice. Now, when we say, I will have mercy on whom I will have mercy, we need to understand that the word mercy here means to show compassion on one who is afflicted. Sino ba ang kinakahabagan natin? Sino ba ang kinakaawaan natin? Di ba yung mga taong kaawa-awa? It means to provide relief for the destitute. So God, by looking at every man, by looking at all people, alam niya na lahat ito papunta sa impyerno. Para po yung nakakita na po ba kayo ng mga langgam, no? Nagkakarera yung mga langgam, no? Parada. Tapos bigla niyo pong biniyak yung dinadaanan ng mga langgam. Nilagyan niyo po ng hukay. Makita niyo yung mga langgam, unti-unti nahuhulog silang lahat doon. Lahat sila papunta ron, nahuhulog isa-isa. At ikaw nanonood ka lang na gano'n, nahuhulog isa-isa. Ikaw bilang Diyos, no? Bilang Diyos, ikaw, anong gagawin mo? Kung gusto mo bang, naku, ligtas ko nga to, kumuha nga ako ng ilan, iligay ko kay Rita. No? Ang destinasyon nila, puro papatay. Pero you decided to choose some. That is how did it. And that is how God is doing it. Ano po? God looking upon the entire human race that has fallen into sin because of Adam's original sin. And God, looking upon a human race that is perishing, all heading towards hell. And God chooses to have mercy on those whom He will have mercy, to pull them out of the human race that is headed towards destruction. On the broad path headed for destruction. Meron siyang tinapik. Kali kayo rito, dito kayo sa makipot, dito kayo sa makipot. And that is how merciful God to do this. And then He says, I will have compassion. And the word compassion means God's tender feelings towards those who are suffering. It means for God have to pity, and these two words, mercy and compassion, are virtually synonymous. Though there is a distinction on the definition. Ano po yung distinction? Yun pong mercy refers primarily to God's intervening action
for God to step and to relieve the misery of the one who is suffering. Awa yon, yung mercy. No? Awa. Yung compassion focuses upon the attitude behind the action. Yun ang habag. Ano po? Magkaiba yun eh. Yung awa, primarily, ano po, to God's intervening action. While compassion is the attitude behind the action. So it is God's compassion that is driving His mercy. It is the attitude of compassion, the deep feeling of God towards those whom He chooses to save. He acts with mercy. Yung mercy, yung action. But behind the action ay ang compassion ng Diyos. And so that we see here is a sovereign mercy and sovereign compassion. So God is free to bestow mercy and compassion upon whomever He so desires, because no one can lay a claim to His mercy and to His compassion. Sino po ang pwede magsabi na, I have the right to receive mercy. I have the right to receive compassion. Paki-explain nga po kung sinong merong karapatan dyan. Meron ba hong may karapatan na tumanggap niya? Halimbawa ho, birthday nyo, no? Pwede kayong mag-assume na tatanggap kayo ng regalo dahil birthday ninyo. Pero ang magdesisyon para bigyan kayo ng regalo, hindi sa inyo. Ano po? Halimbawa, birthday ni Pastor Ruel. No? Dahil si Pastor Ruel naman, masipag na pastor yan, at ginagawa naman niya yung gawain niya, ang council na simbahan ay gawin natin, magbigay tayo ng regalo kay pastor dahil sa kanyang kasipagan. Now, will the gift that was given, or that is going to be given, tama ba English? That I will be receiving from them, will I consider that a gift? Will I consider that as a grace? No. Kasi may basihan yun eh. Ang basihan po, una, dahil birthday ko. Pangalawa, ang basihan noon ay dahil masipag ako. So, yun po mga kapatid, lalabas na wages. Kita. Gantimpala. At most of the time, ganon. Yung mga tinatanggap po nating mga regalo, minsan bunga ng gantimpala, kaya ka naregaluhan dahil mabait ka, dahil kaibigan kita, may dahilan. At karapat-dapat lang yun kasi mabait ka, kaibigan kita. Pero mga kapatid, we are talking here of mercy and compassion, not to those people na mabait. Not to those people na kaibigan mo. Dito po ang binabanggit ng Diyos ay mercy and compassion niya sa kanyang mga kaaway. Sa kanyang mga kaaway. Doon sa mga sumuway sa kanya. Doon sa mga lumabag at nag-disobey. Amen? So wala pong pwedeng pumunta sa Diyos at sabihin, I deserve your mercy. I deserve your gift of salvation. If I were to give you what you deserve, it wouldn't be a gift. It would be wages. But the wages of sin is what? Death. You would be sentenced immediately to hell. So we must have the eternal perspective. Ano yung eternal perspective? We must have the divine perspective on this. That God is free to give mercy and compassion to anyone. He is not obliged. Anyone? Amen po ba? So if God only choose one person, pakinggan niyo po ito, medyo mabigat-bigat na declaration. If God will choose one person not to land in hell, is that being unfair? No. That is the amazing grace of God. Sa kabila ng lahat ng tao papunta sa impyerno, kumuha siya ng isa para kanyang iligtas, biyaya pa ring matatawag yun sa Diyos.
If there was only one person in the history of mankind ever received this, but the fact is that God has chosen a vast number of people, vast multitude that no one can number. That is mercy. This is mercy upon mercy and compassion upon compassion. This is actually the most loving doctrine that there is. Amen? Pag hindi nyo pa rin ito naintindihan at hindi nyo na-appreciate ang doktrinang ito, ewan ko pa ho, paano ko ito ipapaliwanag sa inyo? This is what even set the cross in motion. This is what set the work of the Holy Spirit in motion in the new birth. Ito po yung pinakaugat. This is the fountain from which every blessing of saving grace is flowing from. So never think of the doctrine of election as a harsh doctrine. And when I first heard it, yes, I thought this was the harshest doctrine na meron. But it totally backwards. This is not the harshest truth, because this is the most loving truth that God has chosen not to leave us in our sin, but to chose us for salvation. Kaya pag Kristiyano ka, kapatid, Diyos ko po naman, anong dahilan para magmalaki? Kung ikaw ay Kristiyano, dapat mong pasalamatan ang Panginoon ng labis-labis dahil sa pagkapili niya sa iyo sa kaligtasan. Dapat mong purihin ang Diyos dahil kabilang ka sa mga napili. Hindi dahil mabait ka, hindi dahil karapat-dapat ka, hindi dahil may ginawa ka. Wala tayong ginawa. Again, the only contribution that we give to our salvation is sin. Amen po ba mga kapatid? Now, we will go to the third. Ako po, 8:24 na po mga kapatid. Tatlo pa ho ito pero napakaganda po nitong subject na ito. So, bukas po natin tutuloy. Ano po? Again, basahin niyo po hanggang yung buong chapter 9. Ano po? So, this is the most loving truth that God has chosen not to leave us in our sin, but to choose us for salvation. Ngayon, kung ikaw po, kapatid, ay bago lang na nakapakinig ng aral na ito dito sa Tinig ng Pag-asa, at sa iyong pakiramdam ay kaya ka naligtas dahil ikaw ang pumili sa Diyos, baguhin mo yung perspective na yan. Hindi. Wala kang kinalaman. Ibigay mo sa Diyos ang papuri. Ibigay mo sa Kanya ang karangalan. Kaya ka nanampalataya sa Kanya kasi binigyan Kanya ng pananampalataya. Kaya mo siya nakilala, ang Panginoong Hesus, I'm referring to the Lord Jesus, because the Father draws you near to His Son. And you know that there is a Father because Jesus showed you the way. Because He is the way, the truth, and the life. None on your part para ipagmalaki. No, bukas po mas maganda mga kapatid, pagpapatuloy natin yung tatlong bagay hanggang sa conclusion ng Romans chapter 9, 14 hanggang 18. Dito po mga kapatid, Biblia ang nagsasabi. Inuulit ko lang, ine-explain ko lang sa inyo kung ano yung sinasabi ng Bible. Hindi ko po ini-interpret yan. Ano po? So, ayun po, bukas uli, magkita-kita ho tayo. At sa oras pong ito, dumulog tayo sa Panginoon sa isang panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat sa umaga pong ito, sa iyo pong pagtuturo. Maraming pong salamat sapagkat amin pong naiintindihan ang mga bagay na nagiging katanungan sa amin. Lalo na po yung fairness of your election. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na hindi nagkakamali. Hindi namin alam ang iyong isipan, hindi namin abot ang mga bagay na ginagawa mo.
Kaya wala po kami magagawa, Panginoon, kundi ang magtiwala sa lahat ng mga ninanais mo. Sa oras pong ito, hindi rin po kami magdedeklara, hindi kami magke-claim ng kung ano-ano, kundi makikiusap. Hihiling, Panginoon, ng habag para po sa aming mga kapatid, para po sa mga mahal namin sa buhay, para sa mga kapatid na binawian ng mga mahal sa buhay. I am praying, O Lord, sa pamilya po ni kapatid na Remy Sabale, sa pagpanaw po ng kanyang nanay, aliw at kapayapaan ang sumakanilang pamilya nawa. Patuloy din po na dalangin para po sa mga karamdamang pisikal na amin pong nararanasan. Mga kapatirang dumadaan sa suliranin ng COVID, Panginoon. Nagpapasalamat po kami sapagkat nariyan ka parati na handang tumugon at makinig sa amin. Sa mga pangangailangan ng material na bagay, ay lumalapit po kami sa iyo. Lord, I am praying for Kuya Danny Paredes. Patuloy po na itinataas ko siya sa iyo. Ikaw po ang nakakaalam ng kanyang kalagayan. Patuloy ka pong maging kalakasan niya. Ganon din po, I am praying for Kuya Rene Sarmiento, ang anak po ng Ate Puring. Patuloy pong kalakasan at provision sa kanilang pangangailangan. Ikaw po ang tumulong, Panginoon. Lord, marami pa po kaming mga kapatid na alam po naming nakakaranas ng mga karamdaman, yung may mga karamdamang cancer, Lord. Ikaw lang po yung aming matatawagan, humihiling ng papalakas. Ang aking pong hipag na si Ting, akin pong dalangin ang patuloy pong paghipo mo sa kanya at pagalingin mo siya, Panginoon. Ganon din po si Ate Esther Bautista, si kapatid na Debbie Bernabe, si kapatid na Jules Masalunga, yung akin pong may bahay, patuloy pong pagpapalakas mo sa kanya at pagkakaloob ng iba yung kalakasan, pati na po sa kanyang pagtatrabaho. At yung mga nakikinig sa amin ngayon sa Tinig ng Pag-asa, Panginoon, samahan mo po sila at wag mo po silang pababayaan. Nilalapit din po namin sa iyo, Panginoon, yung mga kapatiran namin na may mga usapin, mga problema sa pamilya, yung mga hindi pagkakaunawaan. Pwede po ba, Panginoon, na magsalita ka sa kanilang mga puso? Ikaw naman po, Panginoon, ang alam naming may kapangyarihan tungkol sa bagay na ito. Igawad mo ang desire na magpatawad, igawad mo ang desire na umabot at humingi ng tawad. Igawad mo ang pagkakasundo. Panginoon, maiksi lang ang buhay at maraming mga pagkakataon na ang pagtigas ng aming mga puso ay nakapagpapahirap sa amin bilang mga mananampalataya. Tulungan mo mapaglingkuran ka namin, Panginoon, ng masaya at maligaya at ang puso ay payapa. Kaya sa iyo pong mga kamay, patuloy po kaming nagpapasakop at nagbibigay po kami sa iyo ng pagpapailalim na mangyari nawa ang iyong kalooban. Lord, I am also praying for Iglesia Evangelica Unida de Cristo, sa kanyang mga direktor, sa kanyang mga pastor, sa bawat pulpito ng mga ngaral, na bigyan mo ng kapangyarihang maituro ay ang iyong kapangyarihan at ang iyong mga karunungan. Ako po'y naniniwala, Panginoon, na may mga mabuting pagkilos kang gagawin sa mga susunod na araw at may mga pagtatama na iaayos dahil sa iyong kapurihan at kaluwalhatian. Marami pong salamat. I bring back all the glory to you, Lord. And this we ask in Jesus' mighty name. Amen and Amen. Good morning po, mga kapatid. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Medyo malamig pa ho rito, kaya naka-jacket ang inyong lingkod na po. Pabago-bago ang panahon. Marami pong, yung aking pong mga tanim na ampalaya ay nagkamatay. Hindi po nailigtas noong lamig. Nag-frozen. Anyways, good morning po, Diaconisa Chares, ganun din kay Ate Neneng Sintos, kay Ate Yoli Dipol, kay Kuya Levi Rojas, magandang araw sa inyo, kay Kuya Boyet Kerubin, kay Ate Yoli, kay Kumaring Ami Santos, magandang araw, kay Ate Ellen at kay Kuya Monching Gonzales, kay kapatid na Miriam Galvan, magandang araw. Pagpalain po kayo ng Panginoon, mga kapatid na Roberto Vasquez.
Natutuwa ako dito kay Kuya Roberto Vasquez. Tatay po to ni Pastor Paulo. 2015, kung matatandaan niyo, meron po akong message. Nung araw po, ginagawa ko po, hindi naman video eh. Yung mga sumubaybay po sa Tinig ng Pag-asa, dati po ito, sinusulat ko lang. Na po. Tapos pinopost ko po sa Facebook. Mas magaang po yan kasi kahit gabi pwede kong igawin yon. Alam niyo po mga kapatid, hindi naman po ako nagrereklamo pero hindi na po ako makapag-fishing. Yung akin pong YouTube channel, meron po ako YouTube channel. Alam niyo po, sabihin ko po sa inyo, napakaganda po ng YouTube. Kanina po mga kapatid, tuwing sweldo ko po sa YouTube, tinatabi ko po sa isang maliit na box. Po, tinatabi ko po yun doon. Dahil sabi ko sa misis ko, pagdating ng araw, sana makauwi rin tayo sa Pilipinas. Wala tayong pamasahe. Hindi, iipunin ko yung kita ng YouTube, sabi ko. Yung kita ng YouTube, lalagay ko sa maliit na box. Kanina po, nagbilang po ako kung magkano na. Alam niyo po, umaabot na po ngayon ng almost $3,000 yung kita ng YouTube. Sabi ko, kay Dan, pwede na tayo umuwi. May pamasahe na tayong dalawa. So, yung mga bata, wala pang pamasahe. Sabi, hindi naman natin pwedeng iwanan ng mga bata. Kaya pagdating ng araw, nakauwi kami. Alam niyo po, katas yan ng YouTube pag nakauwi na kami. Pero, ang problema ko, wala na akong video. Hindi ako makapag-post ng YouTube video ngayon dahil po talagang masyado po akong abala. Dahil yun naman pong pagtuturo ng doctrine ay kakaiba kaysa dun sa mga usual personal devotion na atin pong ginagawa. Ganun pa man, wala po akong pagsisisi dahil alam ko po ito ang mahalaga at ito yung nais ng Panginoon. So, good morning po, Ate Banji Magnaye, Ate Mirna Sinfuente. Ate Mirna, na-miss po namin kayo. Wala po ako ng Wednesday sa prayer meeting. So, magkita po tayo sa Wednesday prayer meeting ng Winnipeg Unida. Ganun din po, Ate Paz de la Cruz, magandang araw po. Ate Nene Enriquez, Agnes, and mga kapatira natin sa Yorkton, Agnes Causaren. Congratulations po pala kay Kayla Causaren. Graduate na po. Ano ba, Kayla, Agnes, grade 12 yata si Kayla. Hindi ko po masyadong napansin. Grade 12 nga yata. Ganon din po, Kuya Larry Montillano. Magandang araw po. Nanay Gina Medalya. Magandang araw po, Nanay Gina. Kapatid na Percy Rivera. Kapatid na Maribeth Eusebio. Ayan. Pastor Olan Rebullar. Magandang araw sa iyo. Ayan. Pastor Rainier Herodias. Magandang araw po. Kapatid na Jeng De La Torre Eusebio, magandang araw po. Ate Elizabeth Sanchez, magandang araw po. Ate Nenita Creus. Ayan, kay aking inaanak si Oswald, we don't want fairness, what we want is mercy. Amen. Thank you, Lord, for your compassion and mercy. Maraming salamat po sa pakikinig. Ate Paz Mendoza, magandang araw. Pastor Jimmy Antonio, kapatid na Ana Marie Visto, magandang araw kapatid, pagpalain kayo ng Panginoon. Ate Cora Dolor, Ate Estela Sarmiento, magandang araw po. Kapatid na Maricar Lim, si Majo, at si Daryl Almasar, pagpalain kayo ng Panginoon mga kapatid. Kuya Dol at Ate LV Paredes, magandang araw po, pagpalain kayo ng Panginoon. Ayan, sabi ni Pastor Rainier, is God fair? Yes, He also gracious, merciful, forgiving. Salamat po. Kuya Emil Serrano, magandang araw po. Maraming salamat po, Pastor Roel, sa mabiyayang katotohanan ng kanyang banal na salita. God bless. I am blessed every day sa Tinig ng Pag-asa. Salamat po sa inyo. At Inelia Ramos, magandang araw po sa inyo. Pastor Albert Lopez, magandang araw. Ganon din po kay Kuya Reynaldo Alcantara, pagpalain po kayo ng Panginoon. Pastor Darrell Paredes, magandang araw. Ayan, Pastor Conrad Malabag, magandang araw, Pastor. Ayan, pagpalain kayo ng Panginoon. Ayan, so, pasyal din po kayo. May channel po yan si Pastor Conrad. Ano ba ang pangalan ng channel niya? Yung kanyang Facebook. Nakalimutan ko. Basta panoorin niyo po. Maganda rin yung mga pinapangaral niyan ni Pastor Conrad. Kuya Alvin Darapisa, magandang araw po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ganon din po kay kapatid na Raquel Villanueva. Sama kami, Pastor. Saan? Pag-uwi. Diyan muna, Raquel. Diyan muna kami papasyal sa Saskatchewan pag medyo maluwag-luwag na. By the way, ang Manitoba na naman po ay na-extend na naman ng 1 buwan yung state of emergency. Nako, pag-pray nyo po at talagang ayan,
Sabi ni Ernel, dito rin, Pastor, bumalik ang lamig. Namatay din ang tanim kong ampalaya, sitaw, kamatis, sweet pepper. Ayan, oh. So, yan. Sabi ni Ate Pers, ayan, magandang araw po sa inyo, Ate Evelyn Cameros, Ate Del, and Kuya Ban Magkawas, magpalain po kayo ng Panginoon. Yan, kapatid na Cora Dolor, pagpalain po kayo